Okay, next situation. A light crane runway beam consists of wide flange and a channel joined by two 16 mm diameter rivet spaced at 125 mm on center longitudinally throughout its length. The beam is simply supported on a span of 6 meters, and you're given the section property for the wide flange and the channel. So, actually, dapat meron itong figure, no? Pero yung pagkaka-join niyan, ganito. Ito yung wide flange. Ayan. Tapos yung channel, ganito. So, ganyan. Oops. Hindi siya pantay. Gawin natin pantay. Ayan. So, ganyan. Okay? So, actually, unang question, find the moment of inertia about the neutral axis. Okay, so find the moment of inertia about the neutral axis. So, gusto ko lang muna ipaliwanag na dun sa wide flange, given yung area, depth, thickness ng web, thickness ng flange, at saka moment of inertia about x and y. By default, guys, by default, no? Pag sinabi niyo yung wide flange, ito yung x axis, ito yung y axis. Default yun. Pag sinabi mo namang channel, by default, sa steel manual, okay, ito rin yung X. Ito yung Y. At dahil hindi symmetrical yung channel, meron siya ditong ito X. Which is yan yung distance ng centroid niya from the outer face of the web. So ito yung outer face ng web. So ito yung X. Okay, yung centroid niya na 20 mm. Okay? So by default yun ah. So anyway, para mahanap natin yung moment of inertia at the neutral axis, hanapin muna natin kung nasaan yung neutral axis. So let's say nandito yung neutral axis. Okay, so pwede kang mag-refer from the top, pwede ka rin mag-refer from the bottom. So ang gagawin ko from the bottom na lang ako. Kay Y bottom. Okay? So para makuha natin yung location niyan, kailangan natin mag-apply ng Varignon's theorem kasi hahanapin natin yung centroid niya, no? So by Varignon's theorem, okay, so we will apply summation of moment of area. Okay, at the bottom. So yung reference natin bottom. So yung total area times y bottom ay dapat equal sa area ng web times yung centroid ng, area ng wide flange rather, not web. Area ng wide flange times yung y ng wide flange galing sa bottom plus yung moment ng channel is yung area ng channel times yung y ng channel from the bottom. Okay? So ano ba ang y ng ng wide flange from the bottom? So basically nasa gitna lang ito 'yon. And yan ay ano lang d over 2. Ito yung d niya. Okay? At yung kay channel naman nandito. Somewhere dyan, no? So, ang alam natin, kakadiscuss ko lang na from the outer face of the web, ito yung X na 20 mm. So, ibig sabihin, para makuha ito, itong kabila, that is D, di ba, dito, mula dito hanggang dito D, plus ito pa, which is yung thickness ng web ng channel, tapos, ima-minus natin yung X. Ayan. So, bali parang ginawa ko ganito. Mula dito hanggang dito, D. Mula dito hanggang dito, thickness ng web. Tapos mula dito hanggang dito sa baba is yung X. So, iba-minus natin yung X. So, yan yun. Yan yung Y ng channel. No? So, therefore, ipasok na natin yung mga values. And by the way, yung total area is of course, yung area ng web, wide flange, plus yung area ng channel. Okay, so lagyan natin ng values. Bali, ito ay 9484 from the given plus 6426
Y from the bottom equals area ng wide flange 9484 times yung Y ng wide flange ay D over 2 plus yung sa channel 6426 times D plus thickness ng channel, ano? So, thickness tayo ng channel, guys. Thickness ng web ng channel. Ito yun, 10. Baka kasi ang gamitin nyo yung sa wide flange. So, 10 minus X. Ayan. And from here, we can define kung nasaan yung location ng neutral axis from the bottom. And that would be 9484 times 460 over 2 plus 6426 times 460 plus 10 minus 20 over total area 9484 plus 6426. So 318.857 millimeters from the bottom. Okay? So store natin sa Y. Ayan. Next, we can now define the moment of inertia about the neutral axis. We will just apply transfer formula. So centroidal moment of inertia plus AB squared. Ayan. So para kay wide flange, no? Dahil ang wide flange natin, ang orientation niya ganito. So yung NA natin, ito yung axis natin, no? So yung parallel na axis sa kanya is yung x-axis ni wide flange. Kaya ang gagamitin natin na moment of inertia niya is yung IX. Okay, itong 3.33. So we have yung IX ng chat ng web, ng wide flange, that is 3.33 times 10 to the 8 plus yung area nung wide flange, which is 9484. Okay, times yung distance ng local centroid nito dun sa neutral axis. So ano bang distance itong dalawa? Yan. Okay, so tip ko lang sa inyo, para makompute lagi ito, ang gagamitin nyo palagi itong Y bottom. Gawin yung laging reference itong Y na na-compute natin dito. Okay, so para makuha to, take note, di ba from the bottom hanggang dun sa NA, yun yung Y bottom. Tapos mula sa bottom hanggang dito sa centroid ng wide flange, yan yung D over 2. Ay, sorry, sorry. Okay, thank you. Again, let me just go back, no? So, again, yung ICG ng wide flange is 3.30 times 10 to the 8 kasi yung gamit natin dyan is yung IX because this is the x-axis of the wide flange. And that is the one that is parallel dun sa neutral axis natin. So that's why we have to use yung parallel, no? This is the area and then yung distance dito, ang tip ko sa inyo is gamitin palagi yung na-solve mo na location ng neural axis. Whether from the bottom man yan or from the top. Yun lagi yung gamitin nyo para ma-identify gaano kalayo to. Kasi yun yung D na to eh. Okay? So, as you can see, from the bottom, kasi yun yung ginamit ko eh, from the bottom eh. So, from the bottom hanggang dito, yan yung Y bottom. So, from the bottom hanggang sa centroid ng wide flange, yun yung D over 2. And mapapansin nyo kagad na ito is difference lang nito tsaka nito. Okay? So, yun na yun. So, Y bottom minus yung D over 2. Ano yan? 460 over 2 squared. So, ito ngayon yung moment of inertia coming from the wide flange. Okay? Plus, i-add pa natin yung moment of inertia coming from the channel naman, no? Kasi ito total natin eh. So, for the channel, ganun pa rin, ICG, so yung moment of inertia niya sa sarili niyang centroid. Bali, ito naman yung centroid ng channel. Ito yung axis ng channel na parallel sa neutral axis. Ang kakaiba lang dito, dun sa default orientation ng channel, ang X natin ito. Bali, ito yung X ng channel. Kasi hiniga mo siya eh. So, ibig sabihin, itong axis na to represents the Y of the channel. Kaya dun sa ICG ng channel, ang gagamitin natin ay itong IY. 0.03 times 10 to the 8.
Again, kailangan natin gamitin is kung ano yung parallel na moment of inertia dun sa neutral axis. Okay? So, 0.03. Okay, plus yung area ng channel, which is 6,426. And then yung distance ng channel. I mean, distance ng centroid ng channel sa NA. So, ito naman. Gano'n to kalayo? Again, anong tip ko sa inyo? Lagi nyo itong gamitin. No? Lagi nyo yan gamitin. Kasi lagi yan yung representation ni NA eh. So, ano ba ang representation nito? So, ito yung kanina. Ito yan, no? Diba? From the bottom, pupunta ka dito, yan yung D. Pupunta ka dito, TW. Tapos bababa ka, minus ka ng X. So, ito yan. Bali, ito ay difference lang nito, okay, at nito. No? So, ito yan. Ito naman yan. So, difference nilang dalawa, ito yung matitira. Alright? So, that is 460 plus 10 minus 20 minus yung Y bottom squared. Ayan. So, yan naman yung moment of inertia coming from the channel. Pag inad mo yan, yan ngayon yung total moment of inertia natin sa neutral axis ng buong section. Okay, so we have 3.33 times 10 to the 8 plus area times y minus 460 over 2 squared plus 0.03 times 10 to the 8 plus 6,426, 460 plus 10 minus 20 minus y bottom. Ayan. Hindi ko nalagyan ng parenthesis. So, 6,426. Ayan. Okay. So that gives us 521 point, round off ko na, 0.4 times 10 to the 6 millimeters to the fold. And this will be our answer do sa unang question. Okay, and that is letter C. Next, compute the allowable moving load such that the allowable bending stress about x-axis is 150 megapascal. So, o nga pala, ito ay beam, di ba? Beam siya na 6 meter yung simple span. Okay, so ano daw yung allowable moving load? So dito medyo tricky ito eh. For number 2, i-drawing natin yung beam ah. Ito yung beam. So dahil ang pinag-uusapan natin ay i-maximize yung bending moment, tapos yung moving load isa lang. So ganun ulit, ilalagay natin yun sa gitna para ma-maximize yung para ma-achieve natin yung maximum bending stress. However, wag po natin kakalimutan na si beam itself may self-weight. And it is actually given in the problem. Ayun, no? So, meron siyang self-weight na, yung wide flange, meron siyang self-weight na 75 kilogram per meter. Tapos yung channel naman, may self-weight na 50 kilogram per meter. So, i-add natin yun syempre. So, ibig sabihin, maliban doon sa moving load, meron tayong self-weight na uniform. Okay? At ang magnitude ng uniform load, pagkasamahin lang natin yung 75 tsaka 50 kilogram per meter. Gawin lang natin tong kilonewton per meter. So, multiply lang ako ng 9.81, tapos divide natin ng 1,000 para lang maging kilonewton per meter siya. Again, ito ay kilogram per meter, ito ay meter per second squared. Tapos ito ngayon yung newton, no? So para maging kilonewton per meter na lang siya. So anyway, we will have okay, so 1.23 kilonewton per meter. Okay? So ang allowable, so this is 6 meters, no? So bali kung 6 meters yan, sa mids pa natin to lalagay. So take 3 meters yan.
Okay? So, ano ba ang maximum moment nito? So, well, ito, bali, pwede ka mag-method of section pero nasa gitna na dyan, nandyan na yung maximum moment nun. Okay? Pwede ka mag-method of section, no? So, kunin mo yung reaction dito, tapos cut, tapos mag-moment ka dyan. Pwede yun. Pero dahil nga ito naman ay familiar na loading condition, by superposition method, yung maximum moment mo dyan from P is just PL over 4. Yung P na nasa midspan ng simply supported beam. Tapos yung due to W, edi WL squared over 8. Superposition. Kung ba pinaghiwalay ko na simple beam siya na merong uniform load throughout its span, di ba ang maximum moment ng WL squared over 8? And plus, kapag meron siyang concentrated load sa gitna, ang maximum moment naman nun ay PL over 4. So, ganyan na lang. Okay? But anyway, ang bending stress natin ay dapat daw, which is MC over I, ay dapat daw hindi lalagpas dun sa allowable. Ang allowable na binigay sa atin, 150. So dito pwede natin makuha yung M, no? So bali gagawin natin M C over I ay dapat hindi lalagpas sa 150. So ano ba ang C? So yun muna yung tanong. 'Di ba ang section natin ganito? Ano nga ulit yung C? Yun yung distance from the neutral axis papunta dun sa fiber in consideration. So ano ba i-consider natin na fiber dito? Siyempre, yung fiber na magpo-produce ng maximum bending stress. Saan yun? Well, sabi ko nga kanina, yung F natin ay proportional sa C. This stress is proportional to C. So, ibig sabihin, the larger the C, or in other words, the farther the fiber from the neutral axis, the greater the stress. So, ibig sabihin, pwede na ito yung gamitin natin na fiber kasi yung nasa labas extreme fiber. O di kaya ito, whichever is farther, whichever is mas malayo. Okay? Pero technically speaking, dahil yung bending moment natin dito is positive, na positive bending yan kasi di ba ang moment diagram yan parang pag ganito. Pag ganyan yung moment diagram yun. Kaya positive yung moment natin doon sa gitna. So dahil positive bending, ibig sabihin, ganito yung moment. Sa ibabaw, compression. Sa ilalim, tension. Pero it doesn't matter for this problem. Kasi hindi niya naman in-specify kung anong klaseng bending stress yan. Sinabi niya lang, basta bending stress. So ibig sabihin, it doesn't matter kung compression ba or tension. Whichever is larger na lang. Di ba? And again, the larger stress will be given by the larger C. So nasan yung larger C? So yung Y bottom natin, na-solve natin na 318.857. So yung Y top natin, pwede nating ma-solve ito. That is just the overall depth minus yung Y bottom. Ang overall depth nga pala natin is 460 plus yung thickness pa ng web, which is 10. Ayan. I-minus natin yung 318. And that gives us only 151.14. So, ibig sabihin, mas malaki ang stress dito sa bottom. Kasi mas malaki yung ano niya, C niya. So, ibig sabihin, sa bottom tayo mag-a-analyze. Okay? So, MC over I ng bottom. So, ano yung M? So, yun yung hinahanap natin. Yung C na gagamitin natin is yung Y bottom, which is 318.857. Okay? So, lagyan ko lang pala to ng ano, i-convert lang natin to sa Newton millimeter. So, maglalagay lang ako dito ng times 1 million. Okay, MC over I. So, yung I, yung na-compute natin kanina, which is ito, 521.4. I think hindi ko ata na-save yun. Save ko muna. Ito yun. Store natin sa M. Ayan. So, from here, we will be able to calculate the moment. So, the moment maximum should not exceed 150 times M over Y times 10 to the 6. So, that is 245.28. 8.
Ayan. So, dapat hindi siya mag-exceed siya. Okay? So, ano ba yung Mmax? So, ito na nga. PL over 4 plus WL squared over 8. So, we just need to solve for this P. Okay? So, equate lang natin itong 254.28 sa P L over 4 plus W. Yung W natin kanina, saan na yun? Ito, 1.23. So 1.23, 6 squared over 8. So we can solve for P. Okay, and that gives us 159.83 kilonewtons. And that will be our answer. Okay? So letter B. So hanggang dyan lang dapat yung load na dadaan. Otherwise, nahisira na siya kasi malalagpasan niya na yung sinabing allowable bending stress. Okay? Next, calculate the allowable moving load if the allowable shear stress in the rivets is 100 megapascal. So yung ang i-check naman natin is yung rivets, no, shear stress sa rivets. So bago ang lahat, ang position dapat natin kapag shear stress dun sa moving load ay dapat nasa support para ma-achieve yung maximum shear. Okay, although meron pa rin tayong uniform load dito na self-weight. So yung W natin na 1.23. So to achieve the maximum shear, dito natin ilalagay yung P. Okay? Tapos ang magiging reaction dito, yun yung magiging maximum shear. Okay? Kasi ang mangyayari dyan, ganito lang yung ano dyan eh. Kung ano man yung reaction dito, that will give you your maximum shear. Kasi ang magiging itsura ng shear diagram dyan, ganito. Aakyat ng R, kasi malaki ang R eh. Tapos bababa ng R, ng P. So bali ito, R. Kasi ito, P. Tapos gaganto siya. Gaganto. Okay, so ito yung maximum shear natin. Alright? Ito yung itsura ng shear diagram. So ano yung R? So kumpitin natin. Bali, kapag nag-moment tayo sa right, taking summation of moment sa right equal to 0. So we have P times 6 to, di ba? Okay, counterclockwise. Tapos we have R times 6 clockwise. Tapos plus W times 6 times 3 equal to 0. So from there, you can solve for R. So lalabas lang dyan, yung R mo ay P plus 3W. Kasi magka-cancel tong 6 eh. Okay? Or simply R is, ano ba yung W? 1.23, di ba? 3 times 1.23. So, 3.69. Yun yung reaction natin. Yan na rin yung maximum shear. Okay? So, ang next natin na pag-usapan, paano ba hinahanap yung shear stress sa rivets? So, o nga pala, ito kasi, bali, i-redraw ko na lang dito sa baba. Yung section kasi natin ganito. Di ba may wide flange tayo? Tapos meron ditong channel. Para makonekta yan, meron daw rivets dito. Dalawa. Ayan, dalawa. Okay? Now saan, pag tinignan natin to sa top view,
Lipat natin to. Meron. Pag tinignan natin yan sa top view, ito makikita natin. Okay, tapos ito yung mga rivets. Top view to top view. So, bali may mga rivets tayo dyan. Okay, and so on, no? Pinutol ko na lang kasi mahaba yan eh. Okay, so ang idea nito guys, merong spacing. Itong mga rivets, binigay naman yun, may spacing. Okay? So ang idea, yung rivets na yan, yung magre-resist dun sa shear stress na made-develop between the channel and the wide flange. Ngayon, paliwanag ko lang, bakit ba nagkakaroon ng, ng shear stress doon? So kapag pinroject naman natin to horizontally, parang ganito yung mangyayari. Bali, ito yung channel sa taas, no? Tapos meron pa siya dito. Bali, ito yung channel sa baba. Ito yung flange ng channel. Tapos dito sa gitna, ito yung parang nila, interface nung top ng wide flange at saka dun sa channel. No? So, bali mga rivets natin nandito. Yan. So, nandiyan yung mga rivets natin. No? Ganito kasi yan. Kapag nag-bend to, nag-bend ng ganyan. Ang nangyayari dyan, lagyan ko kulay para makita. Ito yung channel. Bali, ito yun. Sama naman to. Channel din to. Tapos, ito naman yung wide flange. Yun yung wide flange. Okay? So, ganyan siya, no? Ang nangyayari kasi guys, kapag ka nag-bend. So, kukuha lang ako ng isang portion, Ito na itong portion to kunin ko. Okay? So, sa portion na yon, kasi ito yung interface nila, di ba? Tanggalin ko yung flange. So, ito yung um, channel, ito yung wide flange. Tinanggal ko lang yung flange ng channel, tinanggal ko lang kasi nakatakip to nakatago. So, gusto ko lang ito na ipakita. Pag nag-bend kasi yan, ang mangyayari, etong upper portion, mag-a-undergo ng compression. Diba? Parang gaganyan siya Exaggerated na yan, Gaganyan siya. Tapos yung naman, yung ilalim, mag-a-undergo ng tension. So parang gaganto siya. Exaggerated lang to Ito yung bottom, gawin kong green. Ito yung bottom, gaganto siya. Gaganyan. So parang ang mangyayari, may increase in size kasi under tension. Ito naman mako-compress. Ito parang ma mababata. Ganun kasi yung idea ng bending, di ba? Meron kang compression side, may tension side ka. And tingnan nyo nangyari. Dito sa part na to, dahil magkakaroon ka ngayon ng difference ng pagkaka-change in size nila, nagkakaroon ngayon dito ng develop na shearing. So, yun yung tinatawag natin na
flexural shear stress or horizontal shear stress. Na kung saan dahil dun sa hindi balancing pag-bend nung section, may nade-develop dito na shear stress. Yan. Sa baba, baliktad. Kasi magkukontrahan sila eh. Parang ganyan yung mangyayari. Okay? And yan yung kinocompute natin doon kanina sa shear stress na VQ over IB. So yun yun, yung shear stress na yun. So dahil yun sa pagkikiskisan nung mga fiber nung beam, dahil hindi na ngayon parehas yung size nung top tsaka ng bottom dahil nag-bend na eh. Okay? Kaya may nadidevelop na shear stress. Okay? Ngayon, yung shear stress na yan, sasaluhin ngayon nung rivets. Okay? So, kunwari, ito na naman yung section na pinili ko. Ito yon. Sa top view naman tayo tumingin. Ito naman yon, no? Bali yung area na yan, no, na merong stress na VQ over IB, kukontrahin naman niya nung rivets. So, si rivets na ngayon yung kukontra dyan. So, magkakaroon na ngayon ng reaction si rivet. So, ito kunwari yung reaction ng rivet, no? Gawin ko na lang R, yun yung total reaction. Dito lang sa region na to, ha? So, pagsamahin ko lang, hindi kita eh. Ito yung reaction ng rivets. Okay? So dahil merong reaction yung rivets, magkakaroon din ng shear stress yung rivets. Okay? And how do I compute the shear stress in the rivets? So dito ko na nalagay sa baba. Bali yung shear stress sa rivets ay equal sa, ano lang, direct shear lang yan, di ba? Kasi para ka lang merong plate na ano eh, na dinikit mo yung rivet eh, no? So ano lang siya, um, yung shear force, which is in this case yung reaction, divided by yung area ng rivets. Okay? O, divided by area ng rivets. So, yun yung madidevelop na reaction. So, ibig sabihin, yung reaction natin ay shear stress sa rivets times yung area lang ng rivets or ng bolts, kung bolt man yan. Okay? Now, how do I relate? How do I relate etong reaction na to dito sa shear stress na to? Okay? So, it's all about tributary width or tributary area. So, yung same shear stress na to, okay, will be developed over this area. Okay? And yung tributary area na yan ay merong dimension na ganito, whatever this may be. Okay? At ito. So, itong length na to, yan din yung width nung, yan din yung width nung fiber in question. So, yan yung B. Okay? Tapos, yung dimension na to, okay, supposedly, kalahati ng spacing sa taas at kalahati ng spacing sa ilalim. Kasi parang tributary width. So, ibig sabihin, spacing lang, no? S lang yan. So, ibig sabihin, yung area na yan is just B times S. Yun yung tributary area ng rivets. So, ibig sabihin, we can equally calculate the shear stress in that region as the reaction of the rivets over area, tributary area na B times S. So we equating these two, no? By equating these two, we can see that VQ over IB would be equal to R over B times S. Magka-cancel lang itong B na to. And if you solve for S, cross-multiply yung S, tapos cross-multiply yung R, yung I, tapos yung V at saka Q divide. No? So yan ngayon yung formula natin sa pag-compute ng spacing ng rivets. Ri over BQ. Okay? And dito natin ngayon makukuha yung solution para dito sa last question. What is the allowable moving load if the allowable shear stress in the rivet is 100 megapascal? So meron tayo ngayon ng allowable shear stress sa rivet. So meron tayo na to. So here, we can compute exactly ano yung maximum reaction ng rivets. Okay? So ang magiging maximum reaction ng rivets ay
Bali, 100 megapascal times area ng rivets. So, pi over 4, ang diameter daw ng rivets according to the problem ay 16 mm. Tapos per layer, dalawa sila. So don't forget that, dalawa sila. So dapat yung R na to is yung total na number ng bolt or rivet in that tributary area. So dalawa yan eh. Ano, so reaction of rivets yan eh, di ba? So dalawa. So 16 squared times 2 kasi dalawa sila. Yan ngayon yung magiging reaction ng rivets. Now, para dito, mako-compute natin dito, parang pabaliktad yan eh. Mako-compute natin dito yung allowable shear force. Okay, yung allowable shear force. So, para makompleto to, so meron na tayong R, yung I, meron na tayo yung moment of inertia lang ng buong section. Hahanapin natin to, may spacing na given. Yung Q na lang yung wala. So, yung Q dito, okay, dahil ang pinag-uusapan natin is etong mga ano na to, mga rivets na to. Bali hinahanap natin ngayon yung stress dito sa fiber na to. Okay, dun sa kung saan man yung ano, kung saan man yung part ng rivet under shear. And 'di ba ang Q is the statical moment of area above or below the fiber in consideration about the neutral axis. Ang neutral axis nito, nakuha na natin before. Ayan. So, ang gagawin natin, imo-moment natin yung ibabaw or ilalim netong fiber na to. Ano ba nasa ibabaw niyan? Nasa ibabaw niya yung channel. So, pwedeng i-moment area natin yung channel about the neutral axis. Kung gusto mo, ayaw mo ng ibabaw, gusto mo ilalim, ang nasa ilalim naman yung wide flange. So, i-moment area mo naman yung wide flange about the neutral axis. At parehas lang yun. Parehas lang yun ang value. So, mamili ka na lang kung anong mas madali. Okay, so para sa akin, mas madali na lang to channel. Yung kunin natin yung moment of, statical moment of area ng channel na yun. So, ito na lang, Q ng rivets. So, yung area ng channel, given yun, that is 6,000, ilan yun? 6,426. 6,426. Tapos yung moment arm nun, di ba ang centroid niya nandito? Centroid ng channel ha, nandito. So, na kung saan ito, X na 20 mm. So, yung moment arm niya, ito. Ano yan? Well, that is, since this is Y bottom, ay hindi na pala. Ano lang yan? Tama, Y bottom to. Okay. So, this will give me yung depth ng wide flange plus thickness ng web minus yung X minus yung Y bottom. Okay, bali itong tinuturo ko na to, ito rin yan, no? Ito rin yan. Ito rin yan. Okay? So, yung moment arm mo about the neutral axis. So, therefore, we have D na 460 thickness ng web. So, di ba, ano yun? 10 yun, di ba? Minus X, 20. Tapos minus Y bottom na, ang Y bottom natin, although nakasave naman sa calculator ko, that is 318.857. So, yan ngayon yung Q ng rivets. Okay? And that's it, no? So, ipasok na natin to. So, by the way, i-check ko lang ulit, ang spacing na binigay, ito, 125 mm, yung spacing. So, from S is equal to Ri over VQ, we can solve for V. So, dito, we can solve for V. V is equal to Ri over SQ. Okay? So, solve natin si V. So, yung R, pwede nyo naman computein yan. Ayoko lang computein ahead para isang computer na lang ako. Tapos yung I, lagi ko lang I ha kasi na-compute na natin yan. Over S, so 125. Tapos lagi ko lang dito Q. Okay, so our maximum shear force para hindi ma-overstress yung rivets ay ito yung moment of inertia ko kanina.
Tapos yung Q, 6426 times 460 plus 10 minus 20 minus yung Y bottom. Ayan. So, yan ngayon yung V natin. Pero ito, naka-Newton to ha. Naka-Newton yan. So, divide mo ng 1,000 para maging kilonewton. So, 199.04. Okay? And lastly, we already know from earlier discussion na yung V natin should be equated dito sa P plus 3.69. And then from there, we can solve for P. So, we have So yung maximum moving load na pwede mong ipadaan dyan para hindi ma-overstress yung rivets ay ito. 195.35. And that would be our answer. So maganda dito guys, kabisado na natin to pagka merong mga bolted connection sa mga beams. Okay, RI over BQ, yun yung spacing. Okay? Para hindi na kayo laging magde-derive, syempre, di ba? Mas ano mas hassle hahaba lang yung discussion or hahaba lang yung solution nyo. Okay? But anyway, our answer here would be letter, so 195, so letter A. Okay? And that's how we solve this problem.